May mga gusaling itinayo upang kumatawan sa kapangyarihan, kayamanan at mataas na katayuan. Mga mansyong itinayo sa gitna ng masukal na kagubatan, mga palasyong nakatayo sa gilid ng bangin, mga pribadong kastilyong napapalibutan ng mga alamat, at mga sinaunang ari-arian kung saan tila naipit ang panahon sa loob ng kanilang mga pader. Sa loob ng maraming taon, ang ilan sa mga lugar na ito ay naging tahanan ng mga pamilyang aristokrat, mga negosyanteng kakaiba ang personalidad, mayayamang manlalakbay at mga taong nag-iwan ng mga kwentong mahirap kalimutan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang dating karangyaan ay napalitan ng kapabayaan, naiwan ng walang laman ang mga silid. Nilamon ng mga halaman ang mga hardin, at ang mga bulwagan na minsang puno ng buhay ay nagsimulang mapuno ng mga bulong-bulungan, katahimikan at madidilim na kwento. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 10 pinakamisteryosong abandonadong mansyon sa buong mundo. Mula sa isang hindi natapos na gusali sa Malaysia na napapalibutan ng mga lagusan at sinasabing may mga aparisyon, hanggang sa isang Mexican hacienda na inuugnay sa mga nakatagong kayamanan, isang lumang hotel sa Colombia na nakabitin sa ibabaw ng talon, at isang mansyon sa Italy na nababalot ng isa sa pinakakakaibang alamat sa Europe. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, i-click muna ang subscribe button at paki-on na rin ng notification bell para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming video. Kelly Castle, Malaysia. Sa labas ng Batu Gajah sa estado ng Perak, Malaysia, nakatayo ang isang kastilyong hindi kailanman natapos. Itinayo ito ni William Kelly Smith, isang Scottish engineer na nagkamal ng malaking kayamanan mula sa pagmimina ng goma at lata matapos ang maraming taon na minamaliit siya ng ibang mga British na nagmamay-ari ng lupa sa colony. Noong 1915, para sa kanyang bagong silang na anak, sinimulan niyang itayo ang pinakaambisyosong tirahan sa buong rehiyon. Mayroon itong 14 na silid, isang underground wine cellar, tennis court sa rooftop, at isang network ng mga lihim na lagusan. Ayon sa orihinal na plano, dapat sanang magdugtong ang mga lagusang ito mula sa mansyon papunta sa isang nayon, isang kalapit na templong Hindu, at isang ruta ng pagtakas na hanggang ngayon ay walang sino man ang nakahanap. Noong 1926, naglakbay si Kelly Smith patungong Lisbon. Ayon sa mga opisyal na record, pumunta siya roon upang kunin ang isang elevator. Ngunit ayon sa iba, pupunta raw siya upang makipagkita sa kanyang asawa. May isa pang hindi gaanong kilalang bersyon na nagsasabing lihim siyang nakikipagnegosasyon para sa isang konsesyon sa East Timor. Doon siya pumanaw dahil sa pulmonya at kasama niya ay nawala ang anumang katiyakan tungkol sa tunay niyang mga motibo. Mula noon, hindi na muling tumapak sa kastilyo ang kanyang biyuda. Ngayon, sinasabi ng mga guide at bisita na nakikita raw nila ang kanyang silweta sa bintana ng ikalawang palapag na tila naghihintay pa rin sa elevator na hindi kailanman na-install. Hacienda Cascantla, Mexico. Sa munisipalidad ng Aljohuca, Puebla, sa paanan ng 3 volcanic crater, matatagpuan ang mga natitirang bahagi ng Hacienda Cascantla. Nagsimula ang pagtatayo nito noong 1702 sa pamumuno ng isang paring Jesuita at kalaunan ay napunta ito sa pangangalaga ng mga paring Pransiskano na nanirahan dito hanggang sa panahon ng Mexican Revolution. Ngunit hindi ang barok na arkitektura nito ang dahilan kung bakit nanatiling buhay ang hacienda sa alaala ng mga tao, kundi isang alamat na paulit-ulit na ikinuwento sa loob ng maraming henerasyon. Sinasabing isang pari ang gumawa ng isang lihim na kasunduan sa gabi. Gumupit siya ng ordinaryong papel na hugis barya at kasama ang isang itim na pusa ay sinasabing nagawa niyang gawing ginto ang mga iyon bago sumikat ang araw. Sa kanyang pagpanaw, naiwan niya ang isang kayamanang binabantayan ng isang mahiwagang tagapagbantay. Nagbibigay lamang ito ng 2 pagpipilian sa sinumang makakahanap ng kayamanan, lahat o wala. Ang sinumang humingi ng lahat ay hindi na raw muling makakalabas. Nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang alamat noong 1920 nang si Pangulong Venustiano Carranza habang tumatakas patungong Veracruz ay sinasabing itinago ang isang bahagi ng pambansang yaman sa lugar matapos madiskaril ang kanyang tren. Makalipas ang ilang taon, isang ekspedisyong militar ang naghukay ng mga kanal sa lupa upang hanapin ang ginto. Ngunit wala silang natagpuan at isang pagguho ng lupa ang kumitil sa isa sa mga sundalo. Simula noon, wala nang muling nagtangkang maghanap.
Piders Castle, Ukraine. May 70 kilometro mula sa Lviv, sa kanlurang Ukraine, nakatayo ang isang kastilyong may anyong palasyo na itinayo mula 1635 hanggang 1640 para sa isang makapangyarihang Polish hetman. Itinayo ito bilang isang lugar para sa kanyang pahingahan, ngunit hindi naging payapa ang kasaysayan nito. Paulit-ulit itong sinalakay ng mga Cossack, Tatar at Turk, ngunit hindi nila nagawang mapasok ang kastilyo dahil sa moat, matitibay na pader at mga kanyon nito. Paglipas ng ilang siglo na humaling sa alchemy at paghahanap ng kayamanan ang isa sa mga may-ari nito, si Severin Rybuzki. Ipinagbili niya ang malaking bahagi ng kayamanan ng kanyang pamilya habang hinahanap ang paraan upang gawing ginto ang iba't ibang metal. Sa huli, naubos at nasira ang kanyang yaman dahil sa pagtatangkang ito. Mula sa panahong iyon, nagmula ang isang alamat na hanggang ngayon ay ikinukwento pa rin sa kanilang nayon. Sinasabing ang batang asawa ng isang dating Panginoon ng Kastilyo ay ikinulong habang buhay sa loob ng mga pader nito sa utos ng kanyang selos na asawa. Sinasabi ng ilan na hanggang ngayon ay gumagala pa rin ang kanyang espiritu sa mga bulwagan at hardin. Ngunit hindi pa mahiin ang pinakamalaking dagok na sinapit ng Kastilyo, kundi ang tunay na kasaysayan. Ninakawan ito ng mga sundalong Ruso noong unang digmaang pandaigdig. Ginawang sanatorium para sa mga pasyente ng tuberculosis noong panahon ng Soviet at tuluyang sinalanta ng sunog noong 1956 na tumagal ng 3 linggo. Nakaligtas ang Kastilyo sa lahat ng imperyong sumakop sa teritoryong kinaroroonan nito. Nawala na ang mga imperyo, ngunit ang kastilyo ay nakatayo pa rin. Tequendama Mansion, Colombia. Isang oras mula sa Bogota, sa ibabaw ng isang 157 meters na cliff kung saan bumabagsak ang Bogota River, itinayo ang isang mansyon ng istilong Pranses noong 1923. Ang pangalan nitong Tequendama ay nagmula sa wikang Chibcha at nangangahulugang ang bumabagsak pababa. Para sa mga Muisca, ang talon na iyon ay isa ng sagradong lugar bago pa man mailagay ang unang bato ng mansyon. Kalaunan, ginawa itong hotel para sa mga mayayamang tao ng Bogota, ngunit ilang dekada lamang itong nag-operate bago tuluyang magsara at abandonahin noong 1980. Doon nagsimula ang alamat nito. Sinasabing napakaraming mga bigong magkasintahan ang tumalon mula sa observation deck at nakitil, at sinasabing gumagala pa rin ang kanilang mga kaluluwa sa mga walang lamang pasilyo. Noong 1986, isang grupo ang nagtangkang sunugin ang gusali upang linisin ito at palayasin ang mga sinasabing espiritong nananatili roon. Ang mismong pundasyon na ngayon ay namamahala sa lugar bilang isang museo ay naglilinaw tungkol dito. Ang bahay ay hindi kailanman nagkaroon ng direktang daan papunta sa bangin. Lumaki ang alamat ng kusa na pinalakas ng 30 taon ng kapabayaan at makapal na hamog. Hamilton Palace, United Kingdom. Malapit sa Oxfield, sa county ng East Sussex sa England, may isang masukal na kagubatan na nagtatago ng isang mansyong mas malaki pa kaysa Buckingham Palace. Nagsimula ang pagtatayo nito noong 1985 na may budget na mahigit £40 million. Ipinagawa ito ni Nicholas van Hoogstraten, isa sa pinakamayaman at pinakakontrobersyal na tao sa United Kingdom. Sa edad na 22, mayroon na siyang mahigit 300 ari-arian. Kalaunan, umabot sa mahigit 2,000 ang kanyang mga pag-aari. Ngunit makalipas ang 4 na dekada, wala pa ring nakatira sa Hamilton Palace. Natigil ang construction mahigit 20 taon na ang nakalipas, at ngayon ay naninirahan ang may-ari sa Zimbabwe. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar. Napapalibutan ito ng mga bakod, kamera, at mga gwardiyang nagpapatugtog ng babalang musika sa sinumang lumalapit. Tinatawag ito ng mga kapitbahay na haunted house ng Sussex at sinasabing naging puntahan ito ng mga nanghihimasok at iligal na gawain. Dati nang nahatulan si Van Hoogstraten dahil sa pagbabanta sa isang lalaking may utang sa kanya gamit ang isang granada at dahil din sa kasong may kaugnayan sa pagkakitil ng isang karibal sa negosyo sa real estate. Kalaunan, nabawi ang hatol na iyon. Hindi niya kailanman lubusang ipinaliwanag kung bakit niya iniwan ang napakalaking proyektong ito. Ang tanging sinasabi niya ay itinayo ang gusali upang tumagal ng hanggang 2,000 taon. Sweetwater Mansion, United States. Sa Florence, Alabama, isang Georgian-style na mansyon na itinayo noong 1835 ang nagtatago ng isang silid sa basement na walang pintuan. Makikita lamang ito mula sa isang bintana sa labas at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung para saan talaga ito itinayo. Ayon sa lokal na alamat,
Si Billy Patton, anak ng isang gobernador ng Alabama na nakitil sa Battle of Shiloh noong 1862, ay inilibing doon. Sinasabing labis na nasaktan ng kanyang ina kaya tumanggi itong ilibing siya sa karaniwang paraan at sa halip ay itinago ang kanyang katawan sa selyadong silid na iyon. Kalaunan, isang tagapag-alaga ang nagsabing nakakita siya ng isang kabaong na biglang lumitaw sa sala na may laman na sundalong Confederate. May mga bagay ding sinasabing kusang gumagalaw, may mga bulong at may mga naririnig na tawanan ng mga batang wala naman doon. Ang mansyon na ngayon ay isa ng guho ay naging bahagi rin ng isang investigasyon sa telebisyon noong 2011 na itala ng mga kamera ang isang pintuang gumagalaw kahit walang taong malapit dito. Lennox Castle, Scotland, 19 na kilometro mula Glasgow, isang kastilyong itinayo noong 1830s para sa isang Scottish aristocratic family. Ang kalaunan ay nagkaroon ng mas madilim na kasaysayan. Makalipas ang isang siglo, naging pinakamalaking psychiatric hospital ito sa buong United Kingdom. Noong 1936, umabot sa humigit kumulang 100 pasyenteng may intellectual disabilities ang naninirahan dito. Nakakulong sila sa magkahiwalay na ward para sa kalalakihan at kababaihan sa loob ng isang institusyong noong una ay ipinagmamalaking halimbawa ng makabagong pangangalaga. Ngunit hindi pala ganoon ang realidad. Isang medical study noong 1989 ang nakitang isa sa bawat 4 na pasyente ay dumaranas ng matinding malnutrisyon. Kalaunan, iniulat din ng mga dating pasyente ang malulupit na parusa. Nagsara ang ospital noong 2002. Noong 2008, isang sunog ang tuluyang nag-iwan sa kastilyo sa kalunos-lunos na kalagayan na makikita ngayon. Ilang metro lamang ang layo, itinayo ng Celtic Glasgow ang kanilang training center. At malamang, marami sa kanilang mga manlalaro ay walang alam sa madilim na kasaysayang naganap sa lugar na napakalapit sa kanilang araw-araw na training ground. Loftus Hall, Ireland. Sa Hook Peninsula, Ireland, may isang lumang mansyon na nababalot ng isa sa pinakasikat na alamat ng bansa. Noong 1775, isang barko ang na-stranded sa baybayin dahil sa isang malakas na bagyo. Ang tanging nakaligtas ay nakarating sa Loftus Hall upang humingi ng kanlungan. Nanatili siya roon ng ilang linggo at unti-unting nakuha ang loob ng buong pamilya, lalo na ng batang si Anne Tottenham. Isang gabi, habang naglalaro sila ng baraha, may nahulog na baraha si Anne. Nang yumuko siya upang pulutin ito, napansin niyang may kakaiba sa kanilang bisita. Mayroon itong mga paa na parang mga kuko ng hayop, sa halip na karaniwang paa ng tao. Napasigaw si Anne. Biglang nagbago ang anyo ng bisita at naging isang bola ng apoy bago bumulusok palabas sa bubong. Nag-iwan ito ng butas sa bubong na, ayon sa alamat, ay hindi kailanman lubusang naayos. Nawala ng katinuan si Anne, tumigil sa pagkain, at pumanaw na nakakulong sa kanyang silid. Dahil nanigas umano ang kanyang katawan, kinailangan siyang ilibing ng nakaupo. Ngunit may isang hindi gaanong kilalang bersyon ng kwento. Maaaring nabuntis siya ng misteryosong estranghero at posibleng gumawa lamang ng kwento ang kanyang pamilya upang pagtakpan ng isang iskandalo. Bannerman Castle, United States. Sa gitna ng Hudson River, 50 kilometro sa hilaga ng New York, may isang isla na matagal nang itinuturing na mahalagang lugar ng mga katutubong naninirahan sa lugar bago pa dumating ang mga Europeo. Ang tawag dito ay Poyepel. Noong panahon ng American War of Independence, nagtanim ang mga kolonista ng mga bakal na tulos sa paligid ng isla upang pabagalin ang paglalayag ng mga barkong British. Walang gustong manirahan doon, walang nakatira roon. Hanggang sa dumating si Francis Bannerman VI, isang Scottish na negosyanteng nagtayo ng pinakamalaking negosyo ng military surplus sa mundo. Binili niya ang 90% ng mga armas na nakumpiska matapos ang Spanish-American War, kaya kinailangan niya ng isang liblib na lugar kung saan maaring itago ang milyon-milyong bala. Kaya nagtayo siya ng isang buong kastilyong Scottish para lamang paglagyan ng mga armas at bala. Nakalagay ang kanyang pangalan sa harapan ng gusali na para bang isang napakalaking patalastas na madaling makita ng mga pasaherong sakay ng tren na dumadaan sa lambak. Pumanaw si Bannerman noong 1918 bago pa niya matapos ang proyekto. Pagkalipas ng 2 taon, humigit kumulang 200 kilo ng pulbura at mga bala ang sumabog sa isa sa mga bodega.
Napakalakas ng pagsabog at naramdaman ito, ilang kilometro ang layo. Nagpalipad din ito ng mga piraso ng pader hanggang sa kabilang panig ng ilog. Mula noon, hindi na muling regular na nanirahan doon ang pamilya. Ngayon, mga pader na lamang ang natitira. Hawak ang katahimikan ng lugar na minsang pinaglagyan ng napakalaking arsenal. Villa de Vecchi, Italy, sa baybayin ng Lake Como, napapalibutan ng mga bundok, may isang villa na dapat sana ay maging isang tahimik at mapayapang tahanan. Ipinagawa ito ni Count Felice de Vecchi noong 1854 para sa kanyang pamilya. Hindi man lamang nakita ng arkitekto ang natapos na gusali. Nakitil siya bago pa nito mailagay ang huling bato. Gayunpaman, tumira roon si de Vecchi at sa loob ng ilang panahon ay maaaring naging masaya ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, pag-uwi niya, nagbago ang lahat. Kitil na ang kanyang asawa at ang kanyang anak na babae, ang batang pinakamamahal niya, ay wala na rin, walang bakas, walang palatandaan, walang paliwanag. Ilang buwan niyang sinaliksik ang Alps habang umaasa na buhay pa ang kanyang anak at maaring matagpuan niya ito sa isang lugar. Ngunit hindi niya siya kailanman natagpuan, hindi niya kinaya ang sakit. Tuluyan niyang tinapos ang kanyang buhay sa mismong villa na itinayo niya upang takasan ang mundo. Mula noon, wala nang namuhay ng payapa sa lugar na iyon. Sinasabi rin na ang occultist na si Aleister Crowley ay nanatili sa lugar noong 1920. At sa mga gabing tahimik na tahimik, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang isang sirang piano na tila tumutugtog ng mag-isa. May isang bagay na hindi kailanman napreserba ng 10 mansyong ito, kahit pa naiwan na lamang ang mga guho. Sa Villa de Vecchi, sinasabi pa rin nilang nakakarinig sila ng piano. Sa Sweetwater, may mga yabag kahit walang taong naglalakad. At sa Loftus Hall, nananatili ang butas sa kisame na walang sinumang tuluyang nakapag-ayos. Para bang may isang bagay na patuloy na nagpapaalala sa atin na minsan ay may nangyari roon. Marahil hangin lamang ito na pumapasok sa mga sirang bintana, kahoy na kumikilos dahil sa katandaan, o imahinasyong gumagana ng sobra sa isang lugar na matagal nang walang nakatira. O baka naman may naiwan talagang bahagi ng mga pangyayaring naganap sa loob ng mga bahay na ito. Walang sinumang nakapagpatunay nito. Ngunit wala rin namang lubusang nakapagpapatunay na imposible ito. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit labis tayong naaakit sa mga lugar na ito. Hindi dahil mayroon silang mga kasagutan, kundi dahil tumatanggi silang ibigay sa atin ang mga ito. Aling mansyon ang sa tingin ninyo ang pinakamisteryoso? Ipaalam ninyo sa akin sa comments. Kung gusto ninyong magpatuloy sa pagtuklas ng mga lugar na iniwan na ng panahon, mag-subscribe sa Noel Polo TV at magkita-kita tayo sa susunod na video.